Si Jessie ay ipinanganak at lumaki sa New Zealand kasama ang kanyang mga magulang, ngunit sila ay naghiwalay noong siya ay 9 na taong gulang pa lamang. Pagkatapos ng paghihiwalay ng kanyang mga magulang, ginugol ni Jessie ang kanyang kabataan kasama ang kanyang ama at ang kanyang lolo sa ama, dahil ang kanyang ina ay lumipat sa ibang bansa. Nang muling mag-asawa ang kanyang ama, si Jessie ay nag-aral sa Aotea College at naglaro ng softball para sa iba't ibang koponan. Kapag hindi siya pumapasok sa klase o naglalaro ng softball, nagtatrabaho si Jessie bilang bartender kapag may pagkakataon. Sa katunayan, noong nanirahan si Jessie sa Sydney, Australia mula 2013 hanggang 2016, siya ay nagtrabaho bilang bartender at sa construction bilang general laborer. Sa kanyang pamilya, siya ay tila isang masipag na binata na may hilig sa kasiyahan. Ngunit, walang nakakaalam kung paano talaga tinutukoy ni Jessie ang kasiyahan. Sa iba pang tao sa kanyang buhay, si Jessie ay itinuturing na isang misteryoso. Ang mga kakilala na pamilyar kay Jessie ay nagsabi na madalas niyang sinasabing nakatanggap siya ng bachelor's degree sa international law mula sa Aotea College at siya ay nagmula sa mayamang pamilya. Sa katunayan, sinasabi na si Jessie ay dating nagsasabing nagmula siya sa pamilya ng mga milyonaryo na nagmamay-ari ng mga chain ng restaurant sa Sydney at siya ay may mga contact sa New Zealand immigration. Pagkatapos ng kanyang pananatili sa Sydney, si Jessie ay bumalik sa New Zealand at nanirahan sa Green Lane at Mount Eden kasama ang ilang iba pang kabataan na nagsisimula pa lamang sa kanilang mga professional career. Ang mga dating kasama sa bahay ni Jessie ay nagsasabing madalas siyang gumagawa ng nakakabahala at hindi mapagkakatiwala ang mga gawain at kilala siya bilang isang pathological liar. Sa kanyang early 20s, tulad ng maraming iba pang mga kabataan sa kanyang edad, si Jessie ay medyo nahumaling sa paggamit ng mga dating app. At marahil, maaaring tawagin ang pagkahumaling ni Jessie sa mga dating app bilang isang mapanganib na obsesyon. Noong December ng 2018, si Jessie ay nag-scroll sa Tinder, naghahanap ng kadate, tulad ng madalas niyang ginagawa. Habang ginagawa ito, nakita ni Jessie ang profile ng isang babae na nagngangalang Grace Millane. Si Grace ay orihinal na mula sa Wickford, Essex at kamakailan lamang ay nagtapos mula sa University of Lincoln. Matapos makuha ang kanyang bachelor's degree sa advertising at marketing, nagpa siya si Grace na magpahinga ng 1 taon bago mag-apply sa mga grad school. At sa paggawa nito, nagpa siya rin siyang gugulin ang karamihan ng kanyang gap year sa paglalakbay at pag-backpacking tour upang masulit ang karanasan. Matapos mag-backpacking sa South America ng 6 na linggo, nagpa siya si Grace na pumili ng bagong ruta para sa susunod na 2 linggo ng kanyang biyahe. Noong November 20th, 2018, pumasok si Grace sa New Zealand at noong 30th ng buwan, nakarating siya sa Auckland. Dahil ilang araw na lang ang kanyang kaarawan, balak ni Grace na gugulin ang kanyang oras sa Central Business District ng Auckland upang magdiwang mag-isa. O marahil, hindi ganap na mag-isa. Noong December 1st, sa mismong bisperas ng kaarawan ni Grace, aksidenteng nakita niya ang profile ni Jessie Kempson sa Tinder at nang makita niyang kaakit-akit ito, nag-swipe siya pakanan. Nag-match ang dalawa at nagpatuloy sa pag-uusap na mabilis na nauwi sa paggawa ng plano na magkita para sa isang date. Sa mismong gabing iyon, nagkita sina Jessie at Grace ng personal para sa date, tulad ng kanilang napag-usapan. Ayon sa CCTV footage mula sa Sky City Building, nagyakapan ang dalawa habang nagpapalitan ng pagbati at pagpapakilala bandang 5:45 p.m. Pagkatapos, umakyat ang dalawa sa escalator papunta sa ikalawang palapag ng gusali, kung saan sila unang tumambay, isang restaurant na tinatawag na Andy's Burgers and Bar. Pagpasok ni na Jessie at Grace sa bar, makikita sila sa CCTV footage na kumukuha ng ilang menu bago sa huli pumili ng mesa na wala sa view ng camera upang mag-enjoy ng ilang inumin at appetizers. At mahigit 1 oras lang ang lumipas, muling nakita sa camera ang dalawa habang umaalis sila sa Andy's upang pumunta sa kanilang susunod na destinasyon. Nagpatuloy silang umalis sa Sky City Building at lumabas sa Federal Street, kung saan sa huli ay nagpa siya silang pumasok sa isa pang establishmento
na tinatawag na The Mexican Cafe. Habang nasa The Mexican Cafe, si Grace at Jessie ay nagtagal ng halos 1 oras na umiinom ng 3 pitsel ng margaritas at sangria. Makikita si Jessie na nagbabayad ng kanilang bill bago sila tuluyang lumipat sa kanilang pangatlo at huling inuman para sa gabi, ang The Bluestone Room. Bandang 8:30 p.m., ilang sandali lamang matapos silang pumasok sa establishmento, nakita sa camera sina Jessie at Grace na naglalambingan. Sa mga nakapaligid sa kanila, tila maayos ang kanilang date at hindi magawang maghiwalay ng kanilang mga kamay sa isa't isa. Pagkatapos, nagbago ang lahat. Bandang 9:20 p.m., makikita si Grace na nagpaalam mula sa mesa ng pub upang marahil gumamit ng banyo. Habang ginagawa ito, iniwan niya ang kanyang pitaka kay Jessie. Umaasang iingatan ito ng maayos habang siya ay wala. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Nahuli sa CCTV footage ang sandali na inabot ni Jessie ang pitaka ni Grace at may hinanap dito. Matapos makuha ang hinahanap, isinilid ni Jessie ang tila pera mula sa handbag ni Grace sa kanyang bulsa bago siya bumalik sa mesa. At sa kabila ng nakakabahalang pangyayaring iyon, hindi pa doon natapos. Paglabas ng dalawa sa The Bluestone Room, makikita silang naglalakad sa kalye hanggang sa tuluyan silang makarating sa City Life Hotel sa Queen Street bandang 9:40 p.m. Nag-book sina Jessie at Grace ng kwarto para sa kanilang sarili upang magpalipas ng gabi at nahuli pa silang sumakay sa elevator ng City Life Hotel mula sa lobby ilang sandali lamang. Pagdating nila sa ikatlong palapag ng hotel, lumabas sila ng elevator at marahil ay nagtungo sa kwarto na kanilang nireserba. At sa kasamaang palad, ang CCTV footage na yon mula sa ilang oras bago ang kanyang kaarawan, ang huling beses na nakita si Grace Millane na buhay. Ang unang indikasyon na may nangyaring masama ay nang hindi sumagot si Grace sa mga text messages at tawag ng kanyang mga magulang na nais sana siyang batiin ng maligayang kaarawan. Hindi lamang ito itinuturing na bastos sa kanilang tahanan, kundi ito rin ay labas sa karakter ni Grace. Habang lumipas ang buong araw ng December 2nd, 2018 at hindi pa rin nakakarinig ang mga magulang ni Grace mula sa kanya, alam nilang may nangyari. Upang masiguro na hindi sila mag-overreact, naghintay sila ng 3 araw bago makipag-ugnayan sa pulisya ng Auckland at i-report na nawawala si Grace. Habang walang tigil na sinubukan ng mga magulang ni Grace na makipag-ugnayan sa kanilang anak, nagrenta si Jessie ng isang pulang Toyota Corolla hatchback mula sa isang rental car company sa Central Auckland. Nang opisyal na i-report si Grace bilang nawawalang tao, naglabas ng public appeal at ang buong Auckland ay nasa mataas na alerto sa paghahanap sa dayuhang backpacker na tila naglaho na parang bula. Ngunit, ano nga ba talaga ang nangyari kay Grace Millane pagkatapos niyang bumaba sa elevator sa Sky City Hotel? Ayon kay Jessie, siya at si Grace ay nagkaroon ng rough intercourse na nauwi sa pagkasakal ni Grace hanggang sa mamatay sa mga kamay ni Jessie. Ngunit, ayon sa sariling mga record ng telepono ni Jessie, may nangyari pang iba. Natagpuan ang ebidensya na nagpapatunay na si Jessie ay may mga intimate photo ni Grace habang ito ay wala ng buhay. Sa halip na magpanik, tulad ng inaasahan kung ang kanyang pagkamatay ay isang aksidente gaya ng kanyang sinabi, si Jessie ay nagpatuloy sa pagsisearch sa internet habang nakahandusay ang katawan ni Grace sa kanyang paanan. Tiningnan ni Jessie ang Waitakere Ranges, isang rural na lokasyon na 45 minutes na biyahe mula sa hotel. Tulad ng nabanggit, nagrenta si Jessie ng kotse habang sinusubukan ng mga magulang ni Grace na alamin kung nasa panganib ba ang kanilang anak. Ngunit bago niya ito ginawa, nakita siya sa isang lokal na tindahan na bumibili ng malaking maleta na may gulong. Pagkatapos, bumalik si Jessie sa hotel upang iwanan ang maleta bago muling lumabas upang bumili ng iba't ibang mga produktong panlinis. Matapos matagumpay na magrenta ng kotse at bumalik sa hotel room upang iwanan ang natitirang mga binili, nahuli si Jessie sa CCTV sa parehong hapon na nakikipagkita sa isa pang babae sa isang bar. Ang isa pang babae, ayon sa mga awtoridad, ay isa pang date na inarrange ni Jessie sa Tinder.
habang ang walang buhay na katawan ni Grace ay nasa sa sahig ng hotel room ni Jessie. Habang nasa date, ang babae na hindi pinangalanan ay nagsabi na si Jessie ay nagkomento na, quote, "Police dogs cannot smell dead bodies if they are buried more than 4 feet in the ground." Kinagabihan, muling nakita si Jessie sa camera sa elevator ng hotel, humihiram ng dolly para ilipat ang 2 maleta palabas ng hotel. Ang isa dito ay naglalaman ng hubad na katawan ni Grace na nasa fetal position na pinilit pagkasyahin sa maleta. Pagkatapos ay lumabas si Jessie ng elevator sa unang palapag at itinulak ang dolly palabas ng mga pintuan ng salamin ng hotel. Nakita siyang isinasakay ang mga maleta sa pulang Toyota na nirentahan niya noong umaga. Pagkatapos nito, ibinalik niya ang dolly sa hotel at muling lumabas bago umalis sa lugar ng krimen dala ang katawan ni Grace. Inilibing ni Jessie ang maleta na may katawan ni Grace sa mababaw na hukay sa isang kagubatan, malapit sa Scenic Drive sa Waitakere Ranges, ang parehong lugar na tiningnan niya ilang sandali matapos patayin si Grace. At sa oras na napagtanto ng sinuman na nawawala si Grace, bumalik na si Jessie sa kanyang normal na gawain. Noong December 7th, nakalipad papuntang Auckland ang ama ni Grace na si David upang humingi ng impormasyon at sagot mula sa lokal na pulisya. Sa oras na iyon, nakilala na rin ng pulisya ang isang lalaking kasama ni Grace sa kanyang huling mga sandali, si Jessie Shane Kempson, 26 years old. Kinabukasan, dinala si Jessie para sa pagtatanong kaugnay sa pagkawala ni Grace Millane. Sa buong pagtatanong, malinaw na hindi direktang masagot ni Jessie ang mga tanong tungkol sa maletang nakita siyang dala sa CCTV. Pagkatapos ng interrogation kay Jessie, inihayag ng pulisya sa publiko na itinuturing nilang isang investigasyon sa pagpatay ang pagkawala ni Grace at formal na kinasuhan si Jessie ng pagpatay kay Grace. Sa panahong iyon, dahil sa batas ng New Zealand, hindi inilabas sa publiko ang kanyang pangalan. Matapos ang karagdagang investigasyon, natagpuan ng pulisya ang katawan ni Grace sa Waitakere Ranges bandang 4 p.m. noong December 9th, 2018, mahigit 1 linggo matapos ang kanyang kamatayan. 3 beses nilitis si Jessie Shane Kempson. Sa unang paglilitis, nahatulan si Jessie ng pagpatay kay Grace Millane noong December 2018. Siya ay sinentensyahan ng 17 years sa bilangguan. Sa kanyang ikalawang paglilitis, napatunayang nagkasala si Jessie ng sexual, pisikal at pinansyal na pang-aabuso sa isang dating kasintahan, na lumantad matapos makita ang pangalan ni Jessie sa balita tungkol sa pagpatay kay Grace Millane. Sinabi ng dating kasintahan ni Jessie na sinubukan siyang patayin ni Jessie noong January 2017. Sinasabing hinabol siya nito sa paligid ng bahay na may dalang kutsilyo at siya ay sinakal hanggang sa sumuko at pagkatapos ay ipinilit ang kanyang sarili. Sa pagtatapos ng paglilitis na ito, sinentensyahan si Jessie ng 7 at kalahating taon sa bilangguan. Sa wakas, sa kanyang ikatlong paglilitis, napatunayang nagkasala si Jessie ng pag-atake sa isang babae. Ang babaeng ito, tulad ni Grace, ay nakilala si Jessie sa Tinder at lumantad matapos marinig ang tungkol sa pagpatay kay Grace. Sa pagtatapos ng paglilitis na ito, sinentensyahan si Jessie ng 3 at kalahating taon sa bilangguan. Upang idagdag sa trahedya ng kasong ito, kamakailan lamang ay sumakabilang buhay ang ama ni Grace na si David dahil sa cancer, 2 taon matapos mamatay ang kanyang minamahal na anak na babae. Ang kwento ni Jessie Shane Kempson ay isang nakakakilabot na kwento. Maging maingat at mapanuri sa lahat ng bagay, lalo na sa mga taong nakikilala sa online. Huwag agad magtiwala at laging unahin ang iyong kaligtasan.